Mga kababayan, handa na ba kayo sa pinakaabang balita ngayong buwan? Dahil ngayong araw, may isang napakalaking anyo na siguradong magpapagaan ng Pasko at bagong taon ng libu-libong pensioners sa buong bansa. Ngunit tandaan, hindi lang ito basta pension release. May 5 bagong pagbabago na kasama sa December rollout. At kung hindi mo ito malalaman ngayon, posible kang ma-late, ma-hold o ma-miss pa ang buong benepisyo. Kaya huwag mong iiwanan ang video na ito dahil bawat detalye ay critical. Start raha eksi update kisat na direkta makakaapekto sa bulsa ng bawat SSS at GSIS pensioner ngayong December. Sa wakas, kumpirmado na ang good news. Diretso sa inyong ATM ang 12,000 pisong pensyon kasama pa ang 5 bagong pagbabago na ipinatutupad simula ngayong buwan. Ito ang pinakahihintay ng marami. Hindi na kailangang pumila ng mahaba, hindi na kailangang maghintay ng verification sa counter, at wala nang dagdag na proseso. Sa video na ito, babalikan natin step by step kung gaano kalaki ang epekto nito, sino ang sakop, paano ito marirelease at ano ang dapat mong i-check para masigurong walang delay ang pagpasok ng iyong pensyon. Simula pa lamang ng buwan ay ramdam na ang tensyon at excitement ng mga pensioners dahil sa dami ng balitang lumalabas tungkol sa kung magkano at kailan eksaktong ibibigay ang December release. Ngayon, malinaw na ang sagot. Ang 12,000 pensyon ay ide-deposito ng direkta sa inyong ATM. Ibig sabihin, walang manual na pag-claim at wala ng oras na masasayang. Ang kagandahan nito ay tuloy-tuloy ang release, kaya kahit holiday month, hindi maaantala ang pagpasok ng pensyon sa bank accounts. Para sa marami, ito ang tunay na pamasko na inaabangan taon-taon, lalo na't mataas ang gastusin at maraming kailangan bayaran bago matapos ang taon. Habang papalapit ang release date, naging mas kailangan na maipaliwanag sa publiko ang 5 bagong pagbabago na kasama sa rollout ngayong Disyembre. Marami ang hindi nakakaalam na may mga adjustment na ipinatupad para mas maging mabilis, mas secure at mas maayos ang proseso ng pension delivery. Ang unang pagbabago ay ang paggamit ng mas updated na digital verification system. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang mag-submit ng annual confirmation of pensioners form sa mga piling buwan dahil automatikong magva-validate ang system using your ATM activity. Kapag may regular withdrawal o balance inquiry, automatic na mare-record ito bilang proof of life. Kaya mas madali at hindi nakaka-stress para sa mga seniors at PWD pensioners. Ang pagbabago na ito ay bunga ng mga nakaraang problema kung saan maraming seniors ang nahirapang personal na magpunta sa opisina o pumila dahil sa health reasons o layo ng mga pasilidad, at dahil na rin sa pandemya, nakita ng mga ahensya na kailangang mag-adapt na sa digital verification upang maging mas inclusive ang serbisyo para sa lahat. Kasunod nito ay ang pangalawang bagong pagbabago na may kinalaman sa schedule batching. Sa halip na sabay-sabay ang paglabas ng lahat ng pension, gagawin itong nakabatch para maiwasan ang bank congestion at system downtime. Pero huwag mag-alala, hindi ibig sabihin na may delay ang release. Ang ibig sabihin lang nito ay mas organized ang pagpasok ng funds depende sa huling digit ng inyong account o member ID. Sa ganitong paraan, mas smooth ang proseso at mas mababa ang tsansa ng ATM failure na madalas nangyayari tuwing holiday season. Ang mga bangko at ang mga institusyon na nagpoproseso ng pensyon ay nagbigay ng kanilang technical assurance na ang batching ay ginawa para magbigay ng staggered load at para maiwasan ang mga outage na maaaring ikapinsala ng maraming pensioners na umaasa sa kanilang buwan ng tulong. Ang pangalong pagbabago ay ang pag-increase ng monitoring sa dormant accounts. Kapag ang isang account ay hindi gumagalaw ng ilang buwan, maaaring i-hold muna ang deposit para masigurong ang tamang pensioner pa rin ang gumagamit ng ATM. May malaking dahilan ito: proteksyon sa mga seniors laban sa fraud at unauthorized withdrawals. Kaya sa mga pensioners at pamilya nila, siguraduhin ninyong may kahit isang transaction, kahit balance inquiry man lang, para siguradong tuloy-tuloy ang pasok ng pensyon. Ang kahalagahan ng aspektong ito
ay hindi dapat maliitin. Marami ng kaso ng identity theft at mga scam na target ang mga elderly at madalas ang dormant account ang unang target dahil simple lang itong maloko. Kaya ang payo, kung matagal nang hindi ninyo nagamit ang card or account, mag-withdraw ng maliit na halaga o mag-balance inquiry upang ma-flag bilang active account. Ang ikaapat na pagbabago ay ang pagdagdag ng bank partners na pwedeng paglagyan ng pension. Sa dami ng pensioners, madalas talagang nagkakaproblema sa ilang bangko dahil sa system limitations. Kaya ngayong Disyembre, pinalawak pa ang listahan ng partner banks para mas maraming ATM ang pwedeng gamitin, lalo na sa probinsya, kung saan minsan ay iilan lang ang machine na available. Malaking tulong ito para hindi na kailangang bumiyahe pa ng malayo ang seniors. Mas convenient, mas mabilis, at mas accessible para sa lahat. Ang desisyong ito ay resulta rin ng feedback mula sa mga local government units at civil society groups na nag-campaign para sa mas madaling access sa pensyon, especially sa rural areas. Ang ikalima at huling pagbabago ay marahil ang pinakaimportanteng dapat pagtuunan ng pansin. Ngayong buwan ay ipinapatupad ang updated review system na sumusuri sa mga pension discrepancies o kulang na release mula sa nakaraang mga buwan. Ibig sabihin, kung may nakaligtaan o may mali sa nakaraang computation, may pagkakataong maisabay ang adjustments para maging tama ang matatanggap ngayong Disyembre. Dahil holiday season, ayaw ng ahensya na may maapektuhan o may makulong na benepisyo, kaya mas mahigpit at mas mabilis ang review bago ang actual deposit. Ito rin ay paraan para ibalik ang tiwala ng mga pensioners na ang kanilang due benefits ay maayos ang pagkakalkula at hindi sila maiiwanan ng tama. Sa lahat ng updates na ito, malinaw na ang layunin, gawing mas mabilis at mas maasahan ang pension release ng mga seniors, PWD pensioners at survivors. Pero syempre, kailangan ding malaman ng mga pensioners kung ano ang dapat nilang i-check para hindi maantala ang release ng 12,000 sa kanilang ATM. Una, siguraduhing active ang inyong ATM card. Kung matagal nang hindi ginagamit, mag-balance inquiry kahit isang beses para ma-update ang system. Ikalawa, siguraduhing tama ang mobile number na nakaregister sa account dahil dito ipapadala ang confirmation message ng bank. Ikatlo, iwasang gamitin ang ATM sa oras ng maintenance. Karaniwan itong nagaganap sa hating gabi o madaling araw, kaya mas mainam na mag-withdraw sa regular business hours. Kung may kakilala kayong hindi tech-savvy na pensioner, mabuting tulungan sila na i-check ang kanilang account details or gawing shared task ng pamilya para hindi sila mawalan. Napakahalaga ring tandaan na dahil December release ito, sabay-sabay ang mga withdrawal ng karamihan. Kaya mas maigi na planuhin ang oras ng pagpunta sa ATM, lalo na kung may mga senior-friendly schedule ang ilang branches. May mga bangko kasi na nagbibigay ng priority hour para sa elderly. Kaya kung available ito, mas magandang samantalahin para maiwasan ang mahabang pila. Kapag natanggap na ang confirmation message na pumasok na ang pensyon, pwede ka nang mag-withdraw anumang oras basta't hindi under maintenance ang machine. Sa ibang probinsya, may mga mobile ATM units din na pinapadaloy ng local governments. Kung mayroon kayo nito, magandang subaybayan dahil minsan nagbibigay sila ng outreach sa mga malalayong barangay. Habang papalapit ang Pasko, alam nating tumataas ang gastos. Pamimili ng pagkain, regalo para sa mga apo, pambayad ng utang, gamot, at iba pa. Kaya malaking bagay na siguradong makukuha ng pensioners ang buong P12,000 nang walang kulang, walang delay at walang aberya. Para sa ilan, ito ang tanging monthly support na pinagkukunan ng pang-araw-araw na gastusin. Kaya napakahalaga na maunawaan ang bawat pagbabago para hindi sila mabigla at para hindi sila maloko ng kung sino mang nagbibigay ng maling impormasyon. May mga pagkakataon din na may third-party agencies na nagsasabing sila ang kukuha ng inyong benepisyo kapalit ng maliit na processing fee. Huwag maniwala sa mga ito at laging alalahanin na ang pension release ay hindi nangangailangan ng bayad mula sa pensioner.
Maibahagi natin ang ilang practical tips na makakatulong upang walang maging problema sa pagtanggap ng pensyon ngayong December. Una, i-update ang inyong contact details sa bangko o sa ahensya kung saan kayo naka-enroll, lalo na ang mobile number at email address. Madalas ay dito ipinapadala ang mga notifikasyon tungkol sa release. Pangalawa, i-verify ang inyong account number at bank branch details. May mga maling transaksyon na nangyayari dahil sa maling digit sa account number. Pangatlo, itala ang mga importanteng telepono ng inyong bangko at ng pension office para madaling makausap kapag may issue. Pang-apat, pag-usapan ninyo sa pamilya kung sino ang magve-verify o magre-resolve kapag may aberya. Sa maraming kaso, ang pangalawang tao na may access documentation ay nakatutulong para maresolba agad ang problema. Marami din sa ating mga kababayan ang nag-aalala tungkol sa mga scam at hindi lehitimong text messages na nag-aangkin na sila ay galing sa ahensya. Isa lamang ang tindig natin. Huwag magbigay ng personal na impormasyon, lalo na ng OTP, PIN o buong account number. Walang ahensya na hihingin ang buong PIN or OTP sa pamamagitan ng text o tawag. Kung may tumatawag o nagte-text na humihiling ng ganitong impormasyon, agad itong i-report sa bangko at sa pulisya. Kung may nananawagang pera o nagsasabi na kailangan ng anumang processing fee para sa mabilisang release, huwag itong sundin. Ang pension release ay otomatikong dumadaan sa opisyal na proseso at hindi nangangailangan ng paunang bayad. Isang mahalagang punto rin na dapat malaman ng mga pensioners ay kung ano ang gagawin kapag hindi pa rin pumasok ang kanilang pensyon sa itinakdang araw. Una, i-check muna ang bank statement or online banking kung may anumang pending posting o hold. Minsan, ang bank ay naglalagay ng hold kapag may kinakailangang verification. Kung walang pagbabago, direktang makipag-ugnayan sa customer service ng bangko at humingi ng reference number ng inyong query. Kung hindi pa rin nasusolusyunan, i-follow up sa pension office mismo at humingi ng opisyal na clarification. Huwag mag-aksaya ng oras sa pag-aalala lang. Ang tamang proseso at dokumentasyon ang magtutulak para maresolba ang problema. Mahalagang aminin din natin na sa kabila ng maayos na plano, maaaring may mga localized issues tulad ng power outages, internet downtime o unexpected technical glitches na magdudulot ng pagkakaantala sa ilang lugar. Kaya kung may kakilala kayong naapektuhan, huwag agad madismaya. Kadalasan ay nare-resolve ang mga ganitong issue sa loob ng ilang araw. Ang transparency ng mga ahensya ngayong panahon na ito ay malaki ang naiambag. Nagsasagawa sila ng public advisories at updates kung may mga pagbabago. Subaybayan ang official channels at huwag maniwala sa high. Marami ring question ang pumapasok kung eligible ba ang lahat ng pensioners. Ang sagot depende. Karamihan ng regular pensioners ng SSS at GSIS na nasa listahan ay sakop ng release ngunit may mga espesyal na kaso tulad ng mga na-flag for review o may pending documentation na kailangang ayusin. Kung ikaw ay hindi sigurado sa iyong eligibility, pinakamainam na kumontak sa inyong pension office at magtanong ng direkta upang makakuha ng eksaktong impormasyon tungkol sa inyong account. Ang transparency at proactiveness ng pensioner ay malaking tulong para hindi ma-delay ang release. Hindi rin dapat kalimutan ang papel ng pamilya sa pagpapadali ng proseso para sa mga senior members. Kung may senior citizen sa pamilya, siguraduhing alam nila ang mga detalye tulad ng account number, bangko, at ang ayos ng kanilang contact info. Kung sila ay hindi marunong gumamit ng mobile phone or internet, maaaring ang anak o kurapo ang mag-assist sa pag-check ng account status. Gayunpaman, maging maingat sa pagbibigay ng sensitive information at siguraduhing lehitimo ang taong tumutulong. May mga local government units na nagbibigay ng supplementary assistance tuwing Pasko gaya ng one-time cash aid o grocery packs na hindi kabilang sa 12,000 pensyon pero malaking dagdag para sa pamilya. Maganda ring i-check ang mga announce ng inyong LGU dahil kadalasan sila ang nag-o-organiza ng outreach programs na nagbibigay ng libreng medical services o social assistance na makatutulong sa mga senior citizens na may karagdagang pangangailangan. Kung mayroon kayong nakikitang programa sa inyong barangay o lungsod,
Huwag mag-atubiling magtanong at magparehistro. Ang isyung ito ng pension release ay higit pa sa pera. Ito ay usapin ng dignidad at seguridad ng ating mga seniors. Maraming pamilya ang umaasa sa buwanang pensyon para sa gamot, pagkain at iba pangailangan. Kaya ang bawat pag-aayos, pagbabago at upgrade sa system ay may malalim na kahalagahan para sa kalidad ng buhay ng ating mga kababayan. Ang pagpapatupad ng mga bagong pagbabago ngayong Disyembre ay senyales na ang mga institusyon ay nakikinig sa boses ng mga pensioners at gumagawa ng aksyon upang pabutihin ang serbisyo. Habang nagtatapos ang buwan ng pag-aantabay, isa pa ring mahalagang paalala, kapag nakuha ninyo na ang 12,000, gamitin ito ng may plano. Maglaan ng sapat para sa mga mahahalagang gastusin tulad ng gamot at pagkain. At kung may sobra, isiping itabi ang maliit na halaga para sa emergency fund. Maraming financial literacy programs ang libre at pwedeng makatulong sa pag-manage ng limitadong budget. Kung may pagkakataon, sumali kayo o hikayatin ang inyong pamilya na dumalo upang mas maging handa sa mga susunod na buwan. Sa pagtatapos ng mahabang paliwanag na ito, gusto kong ulitin na ang napakahalagang detalye, diretso sa ATM ang 12,000 pensyon ngayong Disyembre. May 5 bagong pagbabago na naglalayong mapabilis at masigurado ang tamang paglalabas ng pondo. At may mga simpleng hakbang na maaaring gawin ng mga pensioners at pamilya upang maiwasan ang anumang delay. Maging mapagbantay sa scams, i-update ang inyong mga contact details at makipag-ugnayan agad sa bangko o pension office kapag may problema. Sana ay nakatulong ang detalyadong walkthrough na ito para maging handa at walang mabigla sa nalalapit na release. Kung gusto ninyo ng mas maikling version ng script para sa social shorts o kaya ng mas detalyadong checklist na printable para sa mga seniors, sabihin ninyo lang at gagawin ko agad.